Hi guys! Welcome sa aking vlog. Ngayon naman, isi-share ko sa inyo ang bagong update ni SSS na kung saan kung kayo ay SSS pensioner, so kasali na kayo sa SSS Pension Loan. Or ito yung tinatawag na PLP, Pension Loan of Pensioner. Ngayon, naglabas na ng statement si SSS. They enhances loan programs for members surviving spouse pensioner. Ano nga ba itong bagong programa ni SSS para sa mga pensioner? So, sa kasalukuyan guys is ang pwede lamang makapag-avail ng pension loan program or PLP is yung mga retiree pensioner. Pero sa bagong update ni SSS, kung ikaw ay surviving spouse pensioner, so kasali na kayo sa pwedeng makapag-avail ng PLP or pension loan program. Pwede nyo nang i-loan ang inyong pension. Pero sad to say, hindi kasali yung mga iba pang klaseng pensioner tulad ng mga disability pensioner, dependent pensioner through guardianship, mga ganon, is hindi pa pwede. Ang kasali lamang dito sa pension loan program na ito is yung mga surviving spouse pensioner. So, kung kayo ay nagpe-pension ngayon dahil sa asawa niyong nawala na, namayapa na, so, kasali kayo dito sa PLP program na ito. As per SSS, so mula noong December 2024, meron silang member na 1.2 million na surviving spouse pensioner. So, 1.2 million surviving spouse pensioner ang makikinabang sa bagong programa na ito, which is the pension loan program. So, dito, ang pinaka-maximum lang na ma-loan ninyo is hanggang 150,000. Dahil alam ni SSS na kung saan ang ibang mga SSS pensioner is sinasangla nila yung ATM nila through loans sa ibang mga lending company. Laki pa ng mga interest ng mga ito. So, dito kay SSS, mas mababa yung interest. Nakaganda din dito, dahil kayo ay surviving legal spouse pensioner, mas maliit yung interest rates ninyo kung kayo din ay mag-avail ng salary loan and calamity loan. So, dati, ang interest loan ninyo kung kayo ay mag-apply ng loan is 10% kung salary loan. So, ngayon, ang salary loan na lang is binaba hanggang 8% na lang yung interest rate nito. And then, kung kayo naman is mag-avail ng calamity loan, so ito ay 7% na lamang. Kung kaya mas pinaganda din ni SSS ang kanilang low interest rates para sa mga pensioners. Ito na yung pinakamababa na interest rates para sa mga mag-avail ng loan. Pero kung kayo ay SSS member, pero hindi kayo kasama sa nabanggit dito, tulad ng SSS pensioner na surviving legal spouse, so kayo ay ma-apply sa inyo yung interest rate ni SSS na 10%. Pero itong interest rate na ito is para lamang sa mga members na hindi nakapag-avail ng penalty condonation in the past 5 years. So, kung hindi naman kayo nakapag-avail ng condonation sa loob ng 5 years na nakaraan, so, pwede kayong mag-qualify dito. Pero kung kayo ay may condonation, so hindi kayo qualified dito. Kailangan din na may magandang good credit quality kayo sa inyong SSS account. Dito, pwede din kayong mataasan ng cash proceeds from loan application. Maganda naman ang inyong record kay SSS, wala kayong loan condonation na pending, so pwede ding mataasan pa yung makuha nyong loan dito. Target nilang ma-implement ito ngayong July 2025. So, hindi pa ito epektibo sa ngayon. So, ngayong July 2025 pa ang effect nitong reduced interest rate. Ito naman yung kadalasan na katanungan ninyo, kailan mag-start ang surviving spouse pensioner na maka-avail ng PLP or pension loan program. So guys, as per SSS, mag-start na pwede kayong makapag-avail or makapag-loan ng pension ninyo
is ngayong September 2025. So, super layo pa ng target implementation nito. So, nag-announce lang sila ng maaga dahil nga is marami pa din silang process na gagawin dito. Kaya September 2025 pa lang ang effectivity nito. Dahil makipag-coordinate pa si SSS sa mga microcredit loan facility through third-party providers. So, makipagtulungan sila sa microcredit loan facility or through third-party providers para mas mapabilis ang process. Then, the PLP for surviving spouse pensioners shall also be covered by credit life insurance with insurance premium to be deducted from the proceeds of pension loan, so that in the event of death of the PL borrower before full payment and end of the loan term, the PL balance shall be fully paid. Dito, pag once na kayo ay sasali sa PLP, so automatic kasali na kayo dito or covered kayo ng credit life insurance. So, yung insurance ninyo is naka-premium at automatic deducted na siya sa inyong pension loan. So, ito ay automatic i-deduct na yung insurance fee sa inyong makukuhang pension loan. So, itong pa-insurance na ito is ginagawa ni SSS para kung sakali kayo ay mawala sa mundo, may mangyaring masama sa inyo, yung mismong loan ninyo is ma-fully paid na. So, hindi na kailangan babayaran pa ng mga beneficiary niyo yung inyong pension loan. So, kaya ito ay may insurance fee. So that, kung kayo ay namatay, ayan, so, ang borrower is fully paid na agad. Automatic kayo ay bayad na pag once na may mangyari sa inyo. Kung kaya kayo ay covered na automatic ng credit life insurance at ito ay naka-premium deducted na automatic sa inyong pension loan. So, hindi pwedeng hindi kayo mag-agree dito sa terms and conditions ni SSS dahil ito din ang security ni SSS. So, guys, anong masasabi nyo dito sa bagong update ni SSS regarding sa mga surviving spouse pensioners? So, sana soon tayo din namang ibang mga pensioner tulad ng mga disability pensioner, dependent minor children pensioner, is sana soon is magkaroon na rin tayo ng ganitong pension. So, ito yung hinihintay ng lahat na magkaroon ng PLP din yung mga pensioner at hindi lang yung mga retirement pensioner ang pwedeng makapag-loan ng kanilang pension. Dahil yung iba, nilo-loan nila sa ibang mga lending apps which is sobrang laki talaga ng tubo or interest rate ng mga company na mga lending. So, unlike kay SSS, mas mababa yung interest rate nila. So, ganun lang guys. So, kung kayo bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Thank you for watching!